Mother's Day na po sa darating na linggo, pero anumang regalo ang planong ibigay sa mga nanay, tila hindi nito matutumbasan ang kanilang sakripisyo. Iba't ibang panganib kasi ang kinakaharap ng mga ina, mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Si Lala Roque on assignment. Para sa mga ina, wala na sigurong masasarap pa sa pandinig, kundi ang unang iyak ng kanilang sanggol. 9 na buwang inalagaan sa sinapupunan, buong buhay na pinaghandaan. Pero wala raw mga kataka sa panganib ng pagbubuntis. Bukod sa mas lapitin sa impeksyon, may mga sakit ding nakukuha tulad ng anemia, hypertension at diabetes. At syempre, ang peligrong kaakibat sa pagluluwal ng sanggol. The pain is similar to a severe dysmenorrhea. Yung mga nakaka-experience dyan ng dysmenorrhea, yung mga may endometriosis na pag may regla sila, ganun yung klaseng type of pain because it's a pain of uterine contraction Pero, mga 20 times more painful. Nafa-flood yung brain mo ng opioids, no, ng endorphins, para makatolerate ka ng greater amount of pain. Isa ang water birthing sa mga paraan para maibsan ang sakit. Nakakalma kasi ng tubig ang ugat kaya mas madaling dumaloy ang dugo at nababawasan ang pamamaga. Kailangan temperature controlled ang tubig. Kasi ang dapat na temperature 37 degrees. Kailangan tamang-tama talaga yung temperature para lumabas. Pero meron pa rin daw talagang sumusulpot na mga komplikasyon. Tulad ni Nice na tinamaan ng pambihirang sakit na placenta percrita. Nang ipinanganak niya si Baby Micaela, kumapit ng gusto ang kanyang inunan sa matris at may mga pumasok pa sa kanyang pantog. Nag-agaw buhay si Nice dahil sa labis na pagdurugo nang tanggalin ang inunan at sa huli, kinailangang tanggalin ang kanyang matris para maisalba ang kanyang buhay. You can really feel the blood gushing out. It's like parang waterfalls. So it's fast. And then the doctors were just panicky. They panic all the time, even the nurses. And then they would keep on whispering. Kumapit din noon ang inuna ni Giselle nang ipinanganak ang kanyang panganay na si Kyle. Pero hindi naagapan ng kumadrona ang pagdurugo. Nadala pa siya sa ospital at nahawakan pa ang sanggol. Pero binawian din siya ng buhay. Actually, hanggang ngayon hindi ko pa nare-realize na wala na. Parang feeling ko kulang pa rin ako. Hindi pa rin buo yung pagkatao ko kasi nga, yung kumbaga yung kalahati ng buhay ko nawala. Marami pa rin ang pinipiling manganak sa kumadrona kaysa sa ospital. Di hama kasing mas mura ito. Alin ba, 3,500. Ma'am, 2,000 lang pera namin. O sige, okay na. Minsan nga wala pang ibinayad. Okay lang yun. Talagang asikasuhin ka nila. Hindi ka nila papabayaan. Mas maganda pa nga rito kaysa sa ospital Limitadong kagamitan sa mga paanakan o lying-in clinic tulad nito. Limitado rin lang ang kakayanan ng mga kumadrona. Sa ilalim nga ng batas, bawal silang magsagawa ng episiotomy o paghiwa ng vaginal wall kapag nahihirapan na ang inang umire. Bawal din silang magbigay ng oxytocin o ang hormone na magpapadali ng labor. Bagay na gustong baguhin ng Department of Health. Pagkatapos ng panganak nila, hindi nagko-contract yung uterus. So dumudugo ng gusto yun. And so, ang gamot, yung oxytocin, makes them contract. Parang huminto ang dugo. But ang batas kasi is that at the moment, hindi pa very clear that it allows our midwives to give it in an emergency. I strongly already recommend that they be allowed. Sa huling survey ng DOH noong 2010, 1 sa kada 500 ina ang namamatay sa panganganak sa Pilipinas. Sa ilalim ng Reproductive Health Law, gusto sana ng DOH na wala ng inang manganganak sa hilot. At kung sakali sa mga tinukoy ng gobyerno bilang mahirap, bayad na ang kanilang PhilHealth na sasakop sa libreng panganganak kasama ang 4 na check-up habang nagbubuntis. Ang kaso, kaunti pa lang ang mga Rural Health Unit o RHU na kompleto ang pasilidad. Marami pa nga ang wala pa ring pang-ultrasound. Sinimulan lang natin yan ngayon. But by the end of the term of President Aquino, I hope that at least half of all of those RHUs will have capacity for ultrasound. Meron ngang kasabihan na tuwing nanganganak ang isang babae, ang isang paa niya tila nasa hukay. Pero ang panganib tila napapalitan ng hindi maipaliwanag na galak sa oras na masilayan na ang iniluwal na panibagong buhay. Lala Roque, GMA News.